Narito na po tayo sa episode 359 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Miyerkules mga kapuso. Nung nakita ni RJ itong si Lynette, no, sabi niya aalis na lamang daw siya kasi ayaw niya raw ng gulo. Sabi naman ni Lolo Pepe, nandito ka rin naman, Obeng, samahan mo na kami kumain. Sabi naman ni Giselle, tama na nga yung kadramahan na yan, Obeng, sige na, pumunta ka na. Hindi, alis na lang ako kasi ayoko rin ng gulo. Sabi naman ni Lynette, pasensya na kayo Lolo Pepe and Ma'am Giselle. Hayaan nyo ako na lamang habol kay RJ para bumalik siya dito para samahan kayo na kumain. RJ, sakit lang. Teka, ba't mo ba ako iniiwasan? May kasalanan ba ako nagawa sa'yo? May mali ba sa akin? Hindi, Lynette. Umiiwas lang ako kasi ayoko ng gulo. Baka mamaya pag nalaman ko ni Carlos na magkasama tayo, issue na naman to. Pagbabalingan na naman niya si Annalyn. Ano? Pagbabalingan niya si Annalyn? Alam mo, RJ, oo, napapagalitan ni Carlos si Annalyn kasi may mali rin naman siyang ginawa. May mali rin ginawa yung anak mo. Tama naman yung ginawa ni Carlos nun eh. Hindi, iba yung kutob ko, Lynette. Ginagawa ko lang to dahil gusto kong proteksyonan ang anak natin si Annalyn. Pati na rin ikaw. Teka, Lynette, sabi no, aray ko, anong masakit sa'yo? Teka lang, ano to? Pasa? Ba't ka may pasa? Sinasaktan ka ba ni Carlos? Sabi niya, no? Ito namang si Lynette natahimik na at hindi na nga nakapagsalita. Dahil nga, kinumpronta agad siya ni RJ. Naalala niya na nahimatay siya nung araw na yun. Kaya, dinahilan ni Lynette kay RJ na nakuha niya ito sa pagkakabagsak niya, ngunit hindi naniniwala si RJ. Pwede ba, Lynette, wag ka na magsinungaling? Malakas ang kutob ko na sinaktan ka ni Carlos. Sabi naman ni Lynette, ano naman ngayon? Para sabihin ko sa iyo, RJ, nagmamahalan kami ni Carlos kaya imposible yung sinasabi mo. Hindi niya ako sasaktan. Magkasundo kami, nagkakaintindihan kami at malapit na kami ikasal. Kaya kung pwede lang, RJ, kung bitter ka, wag mo nang sabihin yan. Wala ka na magagawa. Malapit na kami ikasal. Ngayon, nagulat si Annalyn dahil pinuntahan siya ni Harry. Harry, ba't ka nandito? Alam naman na naka-duty pa ako. So, mapagbibigyan mo ba ako kung hihintayin ko na mag-out ka sa duty mo? Gusto ko lang naman makumpirma kung okay pa ba tayo kasi nung nakaraan, napagtaasan kita ng boses dahil nga sa mga nangyari. Sabi naman ni Annalyn, okay lang ako. Alam mo, natural lang naman yun kasi anak tayo eh. Natural lang naman na proteksyonan at ipagtanggol natin ang ating mga magulang. Pero wala namang nabago sa atin. Magkaibigan pa rin tayo, Harry. Ganun ba? O sige, kinakailangan ko na rin umalis. Dahil pupuntahan ko muna si Regan, susunduin ko muna siya. Tapos pupunta kami sa bachelor's party ni Dad. Invited kasi ako. Ganun ba? Saan bang lugar yun? Sinabi niya. So nung umalis na nga si Harry at naging maluwag na rin yung pakaramdam niya dahil nalaman niya na okay naman pala si ni Annalyn. Sabi naman ni Annalyn, Harry, pwede ba wag na natin pag-usapan sa susunod yung mga magulang natin para manatili pa rin close yung bond natin. Ngayon si RJ tumawag, sabi niya, Annalyn, alam mo ba kung saan gaganapin ang bachelor's party ni Carlos? Opo, sinabi niya. Kasi nakakakutob ako na may ibang kinikilos siyang si Carlos. Sa tingin ko talaga sinaktan niya ang mami mo. Yun. Tapos umalis na nga siya. Hindi na nga napigilan ni Annalyn kasi alam niya talaga may mangyayari masama. Ngayon, ito na. Nagkakasiyahan na yung mga kasamahan ni Carlos sa trabaho. Kasama si Doc Lindon saka si Michael. Ang pinakamaloko doon sa grupo nila si Carlos nung kabataan. Babaero daw. Ngayon daw sa pagkakataong ito, 2 beses na rin ikakasal si Carlos samantalang isa nilang kasamahan never pa raw ikinakasal. Parang takot daw sa simbahan. Nagkakatuwaan sila, sabi naman ni Carlos, noon naman yun. Panahon pa ng kabataan ko pero ngayon, seryoso na ako sa isang babae lang at yun, walang iba kundi si Lynette. Siya lang ang pakakasalan ko. Ngayon, merong pinirmahan dito si Carlos sa may papel at nahulog yung kanyang ballpen. Nailagay pa nga niya sa bulsa niya sa harapan bago mahulog yun. Ngayon,
Ito namang si Annalyn, nakiusap sa superior niya na kung pwede mag-early out siya. Sabi ng doktora, hindi ko magaganat ang request mo, Doktora Santos. Kinakailangan ka kasi dito sa ngayon. Mga 1 hour na lang naman at malapit ka na rin naman mag-out. So ito, tinawagan agad ni Annalyn si Harry. Sabi niya, Harry, nasa bachelor's party ka na ba? Hindi pa, kasi dadaanan ko pa si Regan Pero on the way na ako. Harry, pwede ba nga pakibilisan? Pwede ba nga pakipuntahan mo agad si daddy mo? Kasi si tatay kasi papunta dyan. Ha? Ganun ba? Kung ganun, magkasundo na sila ni dad. Hindi, sa tingin ko hindi. Kasi tingin ko talaga susugurin ni tatay dyan si daddy mo. Mag-aaway sila. Ganun ba? Sige, bibilisan ko na. Pupuntahan ko muna si Regan. Please lang, Harry, pwede bang pakipigilan si na tatay? Kasi hindi talaga maganda ang kutob ko Ngayon, eto na. Lumabas muna si Michael para sagutin yung ex ni Denise. Ngayon, nakasalubong niya si RJ. Michael, RJ, anong ginagawa mo dito? Di ba hindi ka invited? Gulo lang hinahanap mo, RJ. Pabayaan mo na si Lynette. Sagutin mo ang tanong ko, Michael. Nasaan si Carlos? Siya lang naman ang pinunta ko dito Sige na, Michael. Sagutin mo na ang tanong ko. Sabi naman ni Michael, nandun siya sa loob. Ito na. Sabi naman ni Lynette, pasensya na kayo Sir Pepe and Ma'am Giselle. Dapat kayo ang kasama ni RJ dito Hindi ko na siya napigilan. Hayaan mo na, Lynette. Alam mo naman yung kapatid kong yun, matigas ang ulo. May katigasan ng ulo. Kapag ginusto niya, talagang ginusto niya. Sabi naman ni Lolo Pepe, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Lynette. Hayaan mo, lalamig din ang ulo nun. Ngayon, biglang dumating si Moira. Sabi naman ni Giselle, anong ginagawa mo dito, Moira? Sabi naman ni Lolo Pepe, sinusundan mo ba kami? Sabi naman ni Moira, paano kung sabihin kong oo? Sinusundan ko kayo. Kasi gusto ko lang naman kayong kamustahin. Diba? So, sabi naman ni ni Lynette, talaga bang wala ka ng galang, Moira? Paano ko naman sila gagalangin? Mga kaaway ko sila. Ang totoo nga niyan, meron pa akong dala-dala sa inyo. Dahil nagpaluto ako ng lechon. Kaya ito yung iyahain ko sa inyo. Diba? Sabi naman ni Giselle, ano yan? Sabi naman ni Moira, tira-tira. Tira-tira galing sa Apex. Kagaya nyo. Yan ang nababagay sa inyo. Kaya yan lang ang dapat ninyong kainin. Bagay na bagay kayo dyan. Samantala, ito na. Habang nagkakasiyahan sila, sabi ni Carlos, sige lang, umorder lang kayo, minum lang kayo, sagot ko. Sabi ni RJ, Carlos, sabi, RJ, ano ginagawa mo dito ha? Bawal ka dito Sabi ni RJ, walang yaka. Sinaktan mo si Lynette. Sinuntok niya, sinikmura niya si Carlos. Hindi na nakabangon si Carlos buti nga sa'yo, natumba siya. Nagkagulo, nagtayuan. Lumapit si Michael. RJ, ano ba? Huwag kang gumawa dito ng gulo. Sabi ni ni Doc Lindon, mawalang galang na po, Doc RJ. Sino ho ba nagsabi sa inyo na sinaktan po ni Doc Carlos? Nasaan po ang pruweba? Sino po magpapatunay nun? Sabi naman ni Carlos, hindi, kasi tinanong ni Michael sinasaktan mo si Lynette? Carlos? Sabi ni Carlos, hindi ko magagawa yun. Mahal ko si Lynette. Hindi ko siya sasaktan. Sabi naman ni Michael, alam mo RJ, gumagawa ka lang ng gulo Nagkakasiya kami dito. Pabayaan mo na siya. Pabayaan mo na. Alam mo kung may mga issues ka, dapat sa ibang araw, Talagang inilayo niya na si RJ. Ngayon, nahulog yung ballpen ni Carlos nung pagkakasuntok sa kanya. Ngayon, yung ballpen niya sumabit dun sa may pantalon ni RJ. Sumabit. Ngayon, eto na. Talagang nilalait-lait ni Moira na sina Lolo Pepe sa si Giselle. Sabi naman ni Lolo Pepe, pwede ba umalis ka na, Moira? Private na lugar to. Baka ikaw lang ang mapahiya. Ngayon, umalis na si Moira. Sabi niya, sige, alis na ako. Tinawag siya ni Lynette. Moira, talaga bang napakasama na ugali mo? Nakita mo na nga nasa baba na sila, di ba? Hindi mo pa rin pa sila titigilan? Sabi ni Moira, Alam mo, Lynette, talagang hirap mo talaga makaintindi, Hindi mo talaga maintindi yung setang close. Sabi ni, Lynette, close pala, Sir Pepe, Ma'am Giselle, pwede ko bang mahiram to? Sabi ni Giselle, bakit? Wala may gagawin lang ako. Sabi, sige, eto, close pala ito.
hinagis niya, no? Ngayon nakapaganda si Moira, binuksan yung payong. Sabi ni Moira, no, alam ko na kasing gagawin mo yan. Kaya inihanda ko na talaga yan. Sabi, no, alam nyo, ito lang masabi ko sa inyo. Hindi nyo ako mapapabagsak kahit anong mangyari. Ayun, no. Nung pagtalikod ni Moira para umalis na nga siya, bigla siyang natapilok, natapakan niya yung buto. Buti nga sa'yo, nasubsob siya sa misahig. Nagtawa na sina Giselle saka si Lolo Pepe. Napatawa din si Lynette, ayun, no, napataklog yung bibig niya. Sabi naman ni Giselle, akala ko ba, Moira, hindi ka mapapatumba? Ano nangyari sa'yo? Napaya si Moira, no? So umalis na nga si Moira, nagwala. Ayun, no, buti nga sa'yo. Sabi ni Lynette, no, alam mo tawag dyan, Moira, karma. Anong karma pinagsasabi mo? Umalis na nga siya. Tawa na sila. Tapos sabi ni Lolo Pepe, no, ito yung tamang oras para kumain tayo ng dessert. Waiter, parang order na tayo. Ayun na. Tawa na eh. Ngayon habang tumatawid si RJ sa may highway, nung nakatawid na siya sa kabilang kalsada, nakita niya yung ballpen ni Carlos nakasabit para sa pantalon niya. Inihagis niya. Ngayon tumawag siya kay Annalyn. Sabi niya, anak, nandito ako sa tapat nung bar nga. Hintay na lang kita dito. Yun. So ito na nga, kinamusta ni Michael tong si Carlos. Kasi nananakit ang tiyan nito. Baka naparami na inom mo, pare, baka nga eh. Hindi kaya dahil sa sinikmuraan ka ni Carlos, baka yun nga din. Sige na, mag-CR muna ako Michael. Order lang kayo ng sagot ko. Ngayon nakita niyo yung isang waiter na may daladalang jacket at dadalhin daw muna sa locker. Sabi ni Carlos, sagit lang pare, pwede bang makahingi ng request sa'yo? Yun, binayaran niyo yung waiter para bilhin yung jacket. Kasi may gagawin siya masama kay Robert. Sabi niya, kala mo RJ hindi ako nakakalimot sa ginawa mo sa akin kanina. Hahampasin niya ng bote. Nakita naman ni Annalyn kasi paparating na siya. Kitang-kita niya yung pangyayari na hinampas talaga siya ng bote yung tatay niya sa may bahatok pa. Naku po tay, tulungan niyo ako. Nakita siya ni Annalyn. Nung nakita ni Carlos na paparating na si Annalyn, biglang takbo si Carlos. Tay, tulungan niyo kami, tulong. Sakto naman na dating ni na Regan sa ni Harry. Naunahan pa si na Regan sa si Harry ni Annalyn. Tulungan niyo, dali natin si tatay sa ospital. Ngayon nakita ni Annalyn yung ballpen kasi nga nahulog yung bag niya. Yung kukunin niya yung bag niya para umalis siya, nakuha niya rin yung ballpen ng tatay niya. Akala niya sa tatay niya yun. Yung pala, may pangalan ni Doc Carlos Benitez. So tukoy na, di ba? So ito yung pakatutukan natin bukas mga kapuso, episode 360, araw ng Huwebes. Madidiin itong si Doc Carlos, di ba? Dahil natukoy na nga, kumbaga bistado na siya ang may kagawa nito dahil si Annalyn mismo ang nakasaksi. Nasa kanyang ebidensya. Ngayon, paniniwalaan ba siya ni Lynette na mismong nanay niya o hindi? Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. Samantalang itong sina Nurse Evan saka si Nurse Karen, tinanggal na sila ni Moira dahil nahuli na naman sila nagchichismisan. Saan na kaya pupulutin itong dalawang marites na nurse na ito? Diba? Tatanggapin kaya sila sa East Ridge or sa East Ridge na kaya sila lilipat? Yan ang mga magaganap bukas, kaya wag natin itong palalagpasin mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso and God bless us all.